Ang kailangan natin ay bumuo ng isang bagong samahan na mabubuklod sa buong taong bayan na maglalaban sa mga Espanyol. Nang sunod kay Bathala, sa iyong kapurihan, at higit sa lahat, sa iyong sarili. Ako si Andres Bonifacio, isang Pilipinong makabayan at revolusyonary. Ako ang ama ng katipunan at nagtatag, lumaon, naging supremo ng kilosang katipunan na naglayong makamtan ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Bukasan ang susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo'y makapagbibigay ng kalayaang nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang isang ina ng katipunan, pinaubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano sa tingin mo ang nararapat. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, simulan na natin ang revolusyon. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Laban! Kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huli. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari ng bayang ito. Sa atin ang bayang ito! Labas ninyo ang inyong mga sedula.
Unitin ang mga sedula! Mabuhay ang Katipunan! August 1896, Andres Bonifacio transformed society into a revolutionary government, with himself as president of the sovereign nation/people, Filipino Pangulo ng Haring Bayan. While the term Katipunan and the title Supreme President remained, Bonifacio's government was also known as the Tagalog Republic, Spanish Republica. Tagalog Supremo was shortened to Supremo in contemporary historical accounts of other people. He thus became known by that title, alone in traditional Philippines, which by itself was thus understood to mean supreme leader, in contrast to the later presidents. Hence now, Emilio, kumusta ka? Mabuti naman, ha? Mabuti. Andres, anong kailangan mo sa anak ko? Nicolas, sinamahan niya naman akong pumunta dito. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Andres, Kasama ka bang pumasok pagka-mason? Di ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Dependo lamang yun ng mga pre. Pero ang katotohanan sa aming mga mason, una sa lahat, ang Diyos. At saka, malaya kitang makakausap. Maaari ba kitang samahan palabas? Oo. Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo. Emilio, kahit na anong mangyari, paglaban natin ang ating bayan. Yes. Andres, mag-iingat ka sa iyong pagkakataon. Mag-ingat ka, aking Oo, huwag kayong mag-alala. Andres, huwag ka na gumalaw.